Values Education 9, Term 1, Learning Competency 7A, nakapagpapahayag ng sapat at angkop na kamalayan sa pagiging mabuting digital citizen. Sino ka nga ba sa online world? Kapag sinabi nating digital citizen, tumutukoy ito sa iyo at sa sino mang may account o pagkakakilanlan sa internet. At dahil bahagi ka na ng digital na komunidad, tandaan natin na tulad ng sa totoong buhay, may mga karapatan tayong dapat ingatan at mga responsibilidad na dapat gampanan. Isa pang mahalagang konsepto na dapat nating maunawaan ay ang tinatawag nating digital self. Ito ang ating online identity, ang muka o persona na ipinapakita natin sa ating bawat post, comment at profile na ginagawa. Refleksyon ito ng ating tunay na pagkatao, kaya mahalagang maging tapat at responsable tayo rito upang hindi tayo magpadala sa maling paggamit ng anonymity o pagtatago sa internet. Ngayon ay dumako naman tayo sa ikatlong mahalagang konsepto, ang digital citizenship. Ito ay ang ating kakayahan na makisali ng positibo, kritikal at responsable sa online world habang iginagalang ang karapatan at dignidad ng ating kapwa. Sa madaling salita, ito ay ang mas ligtas, etikal at angkop na paggamit ng teknolohiya para sa ikabubuti ng ating sarili at ng buong digital na komunidad. Bago natin talakayin ang mga katangian ng isang mabuting digital citizen, tingnan muna natin ang mga pangunahing issue na nararanasan natin ngayon sa online world. Una rito ay ang cyberbullying. Hindi na lamang sa silid-aralan nangyayari ang pambubuli. Pumasok na rin ito sa ating mga comment section at private messages. Ang pambabatikos, paninirang puri at pag-iiwan ng mga nakasasakit na salita online ay nagdudulot ng matinding emotional stress sa ating kapwa. Pangalawa ay ang fake news and misinformation. Dahil napakabilis mag-share ng impormasyon ngayon, mabilis ding kumalat ang mga maling balita. Kapag hindi tayo naging maingat sa pag-verify ng ating mga binabasa, maaari tayong makapagpakalat ng kasinungalingan na nagdudulot ng kalituhan sa lipunan. Pangatlo ay ang health and academic harm. Ang labis at hindi kontroladong paggamit ng social media at online games ay nakasasama sa ating kalusugan, tulad ng puyat, paglabo ng mata, at mental fatigue. Dahil dito, madalas ding naapektuhan ang ating pag-aaral. Nawawalan tayo ng focus sa mga ginagawa natin sa paaralan at bumababa ang ating mga marka. Mga mag-aaral, ang teknolohiya ay isang kasangkapan lamang. Wala itong sariling isip. Nakadepende sa ating sariling gawi at kamalayan kung gagamitin natin ito sa kabutihan o sa ikasasama ng ating sarili at ng ating kapwa. Upang matugunan natin ang mga isyong ating tinalakay, mahalagang hubugin natin ang ating sarili bilang mga responsableng digital citizen. May 7 pangunahing katangian na nararapat nating taglayin sa tuwing tayo ay gumagamit ng internet at social media. Iisa-isahin natin ang mga ito upang makita natin kung paano natin maisasabuhay sa ating araw-araw na online activities. Ang unang katangian ay ang pagiging may respeto. Simulat sa pool, itinuturo sa atin ang golden rule. Huwag mong gawin sa iba ang ayaw mong gawin nila sa iyo. Dapat ay isinasabuhay din natin ito sa online, sa pamamagitan ng pagiging magalang sa ating pakikipag-usap sa comment sections man o sa private messages. Bukod dito, ang pagiging magalang ay maipapakita rin sa paggalang sa intellectual property. Hindi natin dapat angkinin ang gawa ng iba. Kaya dapat ay binibigyan natin ng tamang pagkilala o credits ang mga larawan, video o artikulo na ating ginagamit. Ang ikalawang katangian ay ang pagiging kritikal mag-isip. Hindi lahat ng nakikita, nababasa o naririnig natin sa internet ay totoo. Ang isang matalinong digital citizen ay hindi agad naniniwala sa mga sensationalized o clickbait na mga pamagat. Pinag-aaralan muna natin ang pinagmulan ng impormasyon bago natin ito pinaniniwalaan o ibahagi sa ating mga kaibigan upang hindi tayo maging instrumento sa pagpapakalat ng maling balita o fake news. Ang ikatlo ay responsable. Ang internet ay isang napakayaman na pinagkukunan ng kaalaman. Ang isang responsableng mag-aaral ay ginagamit ang teknolohiya hindi lamang sa walang katapusang pag-scroll o paglalaro, kundi para sa kanyang pag-aaral at personal na paglago.
Tinitiyak natin na may balanse ang ating oras sa paggamit ng gadget at sa ating mga obligasyon sa totoong buhay. Ikaapat, maingat. Sabi nga sa isang sikat na paalala, think before you click. Bago tayo mag-post, mag-comment, o mag-share, dapat tanungin muna natin ang ating sarili kung makakasama ba ito sa atin o sa ibang tao. Iniingatan din natin ang ating personal data tulad ng ating home address, phone number, o passwords upang maiwasan ang panlilinlang o hacking. Ang ikalimang katangian ng isang mabuting digital citizen ay ang pagiging mapanagutan. Ang bawat aksyon natin online ay may kaakibat na epekto. Ang isang mapanagutang digital citizen ay hindi nagtatago sa likod ng dummy accounts para lamang makapanakit ng kapwa. Handa tayong panindigan ang ating mga sinasabi at ginagawa online at tinutupad natin ang ating mga obligasyon na panatiling maayos at ligtas ang ating digital space. Ang ika-anim na katangian ay ang pagiging aktibo. Ang social media ay isang makapangyarihang plataporma para sa boses ng kabataan. Ang pagiging aktibo ay nangangahulugang ginagamit natin ang ating kalayaan sa pagpapahayag upang maging bahagi ng solusyon. Ginagamit natin ang ating accounts upang magpakalat ng kamalayan tungkol sa mga mahalagang isyu sa ating lipunan at tumulong sa ating kapwa. At ang ikapitong katangian ng isang mabuting digital citizen ay nagtataguyod ng karapatang pantao. Kinikilala natin na ang bawat tao, mga kamag-aral man, guro, o kahit mga hindi natin kakilala, ay may dignidad na dapat igalang maging sa internet. Inilalaban din natin na ang lahat ay magkaroon ng pantay na pagkakataon at access sa ligtas at maayos na teknolohiya ng walang diskriminasyon. Bago natin tapusin ang unang bahagi ng araling ito, iiwan ko sa inyo ang isang napakahalagang pagninilay. Ang ating screen at keyboard ay nagsisilbing salamin ng ating karakter. Dahil kung ano ang ipinasok natin dito, iyon ang nagiging refleksyon ng ating sarili. Bago ka mag-click, mag-post o mag-comment, huminto ka muna at itanong sa iyong sarili, ito ba ay nakatutulong o nakasasakit sa aking kapwa? Bilang iyong personal na gawain, nais kong pagnilayan mo ang tanong na ito. Sa 7 katangiang ating pinag-aralan, alin dito ang pinaka nagagawa mo na sa iyong social media? At alin naman ang katangian na kailangan mo pang mas pagsumikapan at linangin? At hanggang dito na lamang po ang ating aralin para sa araw na ito. Sana po ay may natutuwang kayo. Salamat po sa panonood at pakikinig. Paalam!